naramdaman ko namang mahal nila ako. Kaya lang meron akong naramdaman na dahil nga para akong nakakulong at being overprotective ng parents ko, gusto kong makalaya. Dahil sa kalayaang hangad, minsang inasam ni Leo na matupad ang minimiting pangarap. I had a dream when I was 15. Gusto kong maging international playboy. Natupad ito nang maging bahagi siya ng sikat na banda na tumutugtog sa iba't ibang bansa. Naging madali para kay Leo ang mapansin sa entablado bilang bokalista, kaya naging lapitin siya ng mga babae. There are countries na 6 ang girlfriend ko. There are countries na 3, sabay-sabay. At dahil tila laro lamang para sa kanya ito, hindi niya pinag-isipan ang desisyon na pakasalan ang isa sa mga naging nobya niya. Ay, sabi ko, mag-asawa na kaya ako? Kaya lang biglaan siya eh. Kasi yung girlfriend ko noon ay nanood lang doon sa aming show. So hinatid namin siya pa uwi. Walang nagbukas ng pinto ng bahay. So sabi namin, sa bahay ka na lang muna matulog. Bukas ka na lang uwi, hatid kita. But then, pagkatapos noon, tumawag yung family niya. Bakit nandyan yung kapatid namin sa'yo and everything? So ano na yan? Paano na yan? Ano na mangyayari? So dahil ako naman may trabaho at yun na, isa sa mga dream ko, magkaroon lang ng asawa, out of pride. Sige, papakasalan ko yung kapatid niya. Ganun lang, bigla-bigla lang. Sa halip na maging tuwid, lalong lumala ang pambababae ni Leo. Hanggang sa nagdesisyon siyang tuluyan na ngang iwan ang asawa. Ngunit sa kabila ng maling gawain ni Leo, nagpakilala ang Diyos sa kanya sa paraang hindi niya inaakala. Ang babaeng kinakasama niya ay may tiyahi na misyonero. One night, she told us, alam nyo, hindi tama yung ginagawa nyo sa mata ng Diyos. Pero alam ko, may plano siya sa inyo. So yun ang tumanim sa isip ko. May plano siya sa inyo. Kasi yung masama o kasalanan, alam na naman ang lahat yun eh. Iniinda na lang nila, nagiging manhid na lang sila. So alam ko kasalanan yung ginagawa ko. You don't have to tell me in the face. Alam ko. Pero ang natanim sa akin, may plano ang Panginoon sa akin. So pag ako lang minsan dun sa tinitirhan naming bahay, lalo na paghapon, I would tell the Lord, Lord, makakalis pa ba ako? Sorry for the word, sa katarantaduhan kong ito. That's how I describe it. And Lord, masakit man. Kasi emosyon to eh. Alisin mo na siya sa buhay ko. Sa panahong ito, di inakala ni Leo na magbabago pa ang kanyang buhay. Isang di pangkaraniwang pag-ibig ang kanyang nadama na kailanman di niya natagpuan sa mga naging kasintahan. Ang pag-ibig mula sa Panginoong Hesus. But on October 18, 11 p.m., that Tita Yoli, led me to Christ. Sabi niya, nabibigatan ka na ba, anak? Oo, tita, mahirap kasi ayaw ng parents ko nito. Alam ko, hindi rin tama ito. So, I need help. She introduced Jesus to me. Kasabay ng pagtanggap ni Leo sa Panginoong Hesus, sinikap niyang ituwid ang kanyang buhay at kalaunan humingi siya ng tawad sa kanyang dating asawa at mga anak. Ang hinahanap-hanap na kalayaan ni Leo, sa wakas ay kanyang nasumpungan sa piling ng Panginoong Hesus. Kung i-describe ko nga ang sarili ko, sabi ko, Lord, ang lansa-lansa ko na. Ang baho. And still, kinuha mo ko, inayos mo ko. Sabi ko, Lord, maraming salamat. Una-una sa pagkaka-redeem mo sa akin as a husband. First, as a man, He helped me decide like a man, think like a man, speak like a man. Especially deciding like a man. My God is mighty to save. In any situation. He is mighty to save.